on discussing the barriers. Pag sinabi nating barriers, ito po yung mga harang, ito yung mga harang sa ating pag-develop ng ating interpersonal effectiveness. Kasi nga, sabi natin, hindi laging smooth, hindi laging masaya ang buhay, hindi laging okay ang samahan ninyo ng iyong mga kaibigan o ng pamilya or kahit even yung mga klase ninyo, no? May mga barriers na maaring makaapekto. Ano-ano ba yung mga yon? Una, psychological barriers. Dito papasok yung mga prejudice, mga fear of judgment, strong emotions, ayan, defensiveness, ayan. So, nakafocus siya sa kung paano tayo mag-isip, no? Yung ating brain, yan, yung mga brain cells ninyo. Isa yan minsan ang nagiging barrier po natin. Okay. Next is emotional barrier. Ito naman, okay, focus ito sa emosyon natin, no? Nagiging hadlang ito para magkaroon ng interpersonal effectiveness. Ano ba yung mga halimbawa? Magkaroon ng, overload yung emotion, sobra-sobra emotion, ganyan. Wala kang empathy towards others or meron kang emotional reactivity na sinasabi, no? Yung isang ano ka lang, kahit isang kalabit ka lang na ganyan, galit ka na agad. Yan. Yan yung mga ganyan, overload emotion yan. Yes. O kaya, nagkaroon lang ng simpleng hindi pagkakaunawaan, galit ka na, nagwawala ka na, no? Todo na yan, o, di ba? So, yan. Number 3, cultural barriers. Ano naman ito? Okay, we are focusing here the culture of the person, no? Example nito, yung kanyang lingwahe, pagkakaiba ng mga lingwahe, cultural norms, lack of awareness. Diyan papasok po itong mga barriers na to. And the last one is physical barriers. Physical barriers, pasok po dyan yung ingay, yung layo ninyo sa isa't isa. Ayan. Mari din po dyan yung tinatawag nating technology glitches. So, as you can see guys, no, ito yung mga barriers natin. So, paano natin mamamanage itong mga to? Ang pinakaunang step actually dyan is awareness. No? Awareness, para kung alam mo na ito na yung barriers, like for example, ang barrier, nakita mo na ang barrier ay yung emotion na. No? Kapag alam mo na yan, agad, aware ka na yan na ang barrier, mas madali mo na siyang mamamanage. No? Alam mo na kung anong kalaban mo. Ayan. So, paano natin malalampasan to? Yan natin. Oops. Malalampasan natin ito sa pamamagitan ng pagiging active listener. So, dapat makinig tayo ng maayos at maklarify yung kung hindi man tayo sure. Isa sa mga halimbawa na ginagawa nyo dito ay kapag merong binigay na instruction si teacher at hindi nyo na-gets. Okay? So, anong gagawin ninyo? Of course, you have to clarify that kung hindi ka sure. At syempre, makinig ka ng maayos. Okay, and another one is emotional regulation. Kung kanina may emotional barriers tayo, we need to regulate that emotion. Kailangan nating i-control ang emotion natin kahit na pansin natin na yung tension sa disagreement ninyo ng mga kasama mo ay sobrang taas na. Yan. And the third one is, pagdating naman sa cultural barrier, dapat meron tayong sensitivity. No? Maging open po tayo at maging respectful sa differences ng bawat isa. Yun po yung magiging susi para ma-overcome natin yung klase ng barrier na ito. Okay? And the next one is clear communication. So, dapat i-avoid po natin yung paligoy-ligoy, no? Avoid jargon, no? Be direct pero dapat polite, no? Para ma-address natin yung mga dapat nating i-address at makagawa tayo ng best solution para sa ating mga disagreements. And lastly, we need to seek feedback. Okay, feedback. Dapat tayo
open po tayo sa tinatawag nating constructive criticism. Constructive criticism will help us to know what are the things that we need to improve para sa ating mga sarili. Also, um, we'll talk about the common myths na naghihinder sa interpersonal effectiveness. Okay? Ano ba yung mga myth na yan, o yung mga maling paniniwala na yan? Una ay yung pagiging assertive. Pag sinabihan na assertive, dapat maging assertive ka, ang unang pumapasok sa isipan maari ay pagiging bastos, ano? Kasi direct to the point ka nga magsalita, no? O kaya, prangka ka na masyado. Yan. Well, in fact, ang pagiging assertive po ay nag-express ka ng iyong ideas or emotion or request in a respectful manner. Ito po yung tinatawag nating saying no. Okay? When you say no, ang laging unang naiisip natin is, pag nag-no ako dito, hindi na ako magugustuhan ng mga tao. Yan. Parang inisip natin kaagad, may impression na kaagad tayo na hindi tayo magugustuhan pag tumanggi tayo. Pero ang totoo, kapag nagsiset tayo ng boundaries, tayo po ay makaka-earn ng respect. Yan. Okay, number 3, myth ay ang conflict is always bad. O sa mga nakaraan nating discussion, ang conflict po talaga ay hindi tungkol ito sa negative, no? May mga conflict po na healthy. Why? Because it will help you grow and it will help you understand things. And the last one is number 4, my needs are less important. Yan, yun yung mga instill natin sa mind natin sometimes, ano, pag may mga concern tayo at nafe-feel natin na may mga needs din tayo. Yan. Hindi hindi dapat ganyan, no? Hindi dapat ganyan ang ating kaisipan, no? Kasi everyone's needs matter equally talaga. Okay, so guys, don't let these myths no hold you back para ma-achieve ninyo yung interpersonal effectiveness skills. So now, let's have a recap para sa ating naging discussion. Ano? Pag sinabing interpersonal effectiveness, what is this? Ito ay tumutukoy sa mga kakayahan or skills to interact positively, handle conflict, others, set boundaries, and be self-aware. Ano ba yung mga importance nito? Magkaroon ng better relationship, magkaroon ng confidence, communication, kaya mag-solve ng problem, at syempre, magkakaroon ng mutual respect. And ngayon, ang challenge ko sa inyo is to try one interpersonal skill this week. Okay, interpersonal effectiveness skill this week. So maybe, halimbawa nito ay magiging active listener po kayo no sa friend mo. O kaya magiging assertive kayo to request something na kailangan mo. Yan. And then, you are going to observe how it changes the interaction. Okay? So, and after that, you are going to comment your answer down below. Okay? So, kung nagustuhan niyo ang video na to, please like and subscribe para sa more life and career tips. Comment din kayo sa baba kung anong skill yung gusto niyo matutunan next time. Okay? So, yan lamang. Thank you and have a nice day. Goodbye.